Patuloy na operasyon ng higit 100 POGO hub sa bansa. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Dr. Casio, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Sa kasalukuyan, ilang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO pa po ang patuloy sa kanilang operasyon sa kabila ng panawagan ng pagsasara nito. At ano pong nakikita ninyong dahilan? Bakit ganito? Doon po sa mga legal na mga IGLs, Internet Gaming Licenses, kung di ako nagkakamali ma'am, they're down to 38 or 37 and they really are winding down. No? So medyo wala ko tayong problema sa mga legal because they're complying with the requirements of PAGCOR and the President to really stop all their operations by the end of the year. Now, ang problema talaga natin ay yung mga illegal talaga, yung from the get-go, mula sa simula pa lang, illegal na talaga sila, underground na po sila. Yun po yung aming nagiging problema ngayon sapagkat hinahabol po natin sila all over the country. Kung ilan ho sila, I could say that they are between 50 to 100 pa po, baka lagpas 100 pa nga po yung mga illegal. Kasi yung dating malalaki na daan-daan, libo-libo yung mga empleyado, nag-disintegrate sila into smaller units, kaya mas lalo silang dumami. Sir, ano po ang mga hakbang ng Presidential Anti-Organized Crime Commission tungkol sa mga illegal na POGO na patuloy pa rin ang operasyon at sa mga lugar o lalawigan meron pa ang mga ito? Yung mga reports ko ng mga illegal, they're all over the country. They're in Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun pa ang problema. Hindi lang naman PAOK ang nagtatrabaho dito. This is a whole of government approach. So we need the help of the other other agencies ng executive branch together with the help of the LGU and the private sector, no. So in fact, nandito po kami ngayon sa Biñan sa pakikipagtulungan po ng local government unit ng City of Biñan. Kami ay nag-inspeksyon ng isang POGO na alam naming merong scamming activities, no. So all we need is the proactive assistance of the different executive agencies ng branch, the different agencies of the executive branch together with the LGU. Panagsama-sama naman po, kakayanin naman ho siguro natin ito. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba ang role ng PAGCOR sa closure ng mga illegal na POGO hub sa ating bansa? At ano pong masasabi ng PAGCOR tungkol sa patuloy na operasyon ng mga POGO hub na ito? Well, with regards to that question, ma'am, I guess you better address that question to PAGCOR because I could not possibly speak for PAGCOR because I am not a PAGCOR official. I am a PAOK official, ma'am. So I apologize for that. Yes, sir, we understand. At dahil nga po nalalapit na ang deadline na ibinigay ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa total closure ng mga POGO po sa bansa, ano po yung hamon na kinakaharap ng PAOK sa ngayon tungkol po sa direktibang ito? Well, ang hamon talaga is napakarami hong mga nag-underground. So, there are a good number of them and we're having difficulty catching up. Papasalamat lamang po kami na mayroong mga tumutulong sa atin ng mga LGUs at saka mga tumutulong ng mga ibang ahensya ng executive branch. Kaya medyo mas kampante kami. Pero assuming lang po na may matira after December 31, so magtutuloy-tuloy pa rin po ang mandato ng task force na kinabibilangan namin. Kami po ay kabilang ng task force POGO closure na pinangungunahan ni Secretary of Justice Remulla. Ang vice chair po dyan ay yung Executive Director ng PAOK, Senior Secretary Gilbert Cruz. So tuloy-tuloy lang po kami. Assuming na may matira pa beyond December, we'll still go after them and close them down. Sir, sa ngayon, ano po yung suporta na kinakailangan ninyo at ng law enforcement agencies para sa mas epektibong pagsasara ng mga natitirang POGO sa bansa? We need the help of the community kasi ang community ang mata at saka tenga ng ating gobyerno, no, at saka ng ating bansa. So kung may nakikita sila mga illegal na mga activities, we need their help to be able to report it to their LGUs, to their police officers, sa kanilang mga municipal at city police stations, at saka sa amin, sa PAOK, sa PNP, NBI, CID, and whatever. So basta at the end of the day, this has to be a whole of government fight. Kasi kung iasa lang po ito sa PAOK, sa PNP or NBI, hindi ho kakayanin sa laki ng problemang ito. Ano po, sir, ang update sa mga nahuling Chinese nationals dyan po sa Paracale, Camarines Norte? Yung nahuli ho natin sa Paracale, na inquest na po sila kagabi. Tapos na po yung immigration inquest nila. So, ang inaantay na lamang po natin ay yung criminal inquest for violation of the Philippine Mining Act
at saka sa ibang paglabag pa po sa ilang mga batas natin with regards to environmental protection. Sir, nakikita po ba ng PAOK na may kaugnayan itong mga naaresto sa Paracale sa mga illegal na pogo? Wala ho, definitely wala. Yung nahuli natin sa Paracale ay mga guerrilla mining operations. Ito ay pangalawa sa mga naging operasyon namin laban sa illegal mining na pinapatakbo ng mga Chinese. Marami pa ho kaming reports at patuloy na mga ipapasara ng mga illegal mining operations all over the country as the day progresses. Sir, may tanong po dito mula kay Luisa Erispe ng PTV. May binabanggit na may 4 pang dayuhan na tumatayong financier ng mga pogo sa bansa. May lead na pa po tayo kung nasa Pilipinas sa mga ito at hinahanap na po ba sila ng mga otoridad? Ano po ang Yes nationality? Po, meron tayong most of them are Chinese and we've got a few who are Malaysian Chinese. So may lead po tayo, kasalukuyan po natin silang binabantayan at nagde-develop lamang po tayo ng kaso sapat para mag-apply ng search warrant at saka mission orders para sila po ay masakot at madakip natin. In the next few days, weeks siguro, makukuha po natin lahat ng mga ito. Sunod na tanong po ni Luisa Erispe, posible po ba na itong mga financier ay bahagi din ng mga pogo na nagpopondo? Yes. Sila po talaga yung mga pogo at saka junket financiers. So, solid po ang ating ebidensya laban sa mga ito dahil matagal na po nating minamanmanan ng mga ito. I'm sure hindi lang 4 yan. Meron pa pong ibang mga kasama mga yan. Pero so far, 4 ang aming minamanmanan ngayon. Isa pa pong tanong mula sa PTV. Kanina may ine-inspeksyon. Sana po kayong IGL dyan sa Binyan, Laguna. Ano po ang nangyari sa operasyon? Nandito po kami ngayon, nag-i-inspect kami sa New Wave Technologies po yata ito. Ito po yung IGL noong hinuli natin na boss na si Lin Shunhan. Nakalulumo nga lamang pagdating namin dito, lahat ng mga posibleng ebidensya. Kasama ko pala namin dito ang BPLO ng Binyan at saka ang PAGCOR, no? So nag-conduct sila ng regulatory visit at saka inspection visit. Kami po ay nakisama lamang po, dumikit lamang po rito. So, ang nakalulungkot lang is nung tininan natin yung mga areas, lahat ng mga computers, wala na po yung mga hard drives. Ibig sabihin, malamang yung mga ebidensya ng kanilang mga illegal na mga activities ay wala na ho rito at wala na tayo makukuha pa. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo dyan sa PAOK, lalo na po doon sa mga involved pa rin hanggang ngayon sa Pogo. Well, sa mga magpupugo, wherever you are, hulihin ho namin kayo. Unfortunately, hindi nila ako maintindihan dahil mga inchik sila. Pero with regards to the community, kapag meron ho kayong makitang mga katulad ng mga ganitong activities, maramihang foreign nationals, hindi naman mga turista, ipagbigay alam po ninyo agad sa inyong local government units nang may pagbigay alam din po sa PAOK, PNP at saka NBI. Sa mga may-ari naman po ng mga properties, apartments, condos, mga buildings, commercial facilities and so on, please make sure that you do your due diligence kasi kapag napatunayan ho namin na hinayaan ninyo magamit ang inyong facility sa illegal na aktibidades, ipapasara ho namin kayo, kami magpa-file ng civil forfeiture para makuha ng gobyerno yung inyong mga properties. Alright. Sir, may pahabol lang po akong tanong. Kumusta po yung balita ng mga Pilipino yung nagte-take over ng mga Pogo? So, baka meron rin kayong mensahe sa kanila, Not necessarily maiintindihan kayo. Pogo. May mga Pilipino nagte-take over sa ilang scamming operations. Meron na tayong nakikita sa mga ganyan, mangilan-ngilan, maliliit na mga grupo na na-operate ng NBI, na-operate ng ACG, CIDG. Yun po matagal na nating pangamba na baka dumating ang panahon na sila ay masyadong gumaling at pati yung panloloko ma-take over na nila magmula sa mga Chino. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK.